Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon mga boss, sisimulan na natin yung pagre-rewiring nitong ating owner type G. Pero bago ko gawin yun mga boss, bibigyan ko muna kayo ng konting tip para mas mapabilis yung ating pagre-rewiring. Actually mga boss, yung mga pro na electrician, kaya nilang tapusin ng rewiring ng isang owner type Jeep in less than a week. Pero sa atin, kapag hindi pa kayo ganun kakabisado yung pagre-rewiring ng sasakyan, more than a week yon. So paputol-putol yung trabaho. So may tendency mga boss na sa dami ng wires dito, makikita nyo kung gaano karaming wires yan. Ignition switch pa lang yan. Ayan, meron dyan, meron pa ron. Okay, so ang gagawin nyo mga boss, wag muna kayong tumira agad ng pagre-rewiring. Ang pinakamabilis na gagawin ninyo mga boss is mag-focus muna kayo sa ating manibela. Hindi nyo alam kung ano yung mga wires na yan. Okay, so ang gagawin natin ngayon mga boss, labeling. Labeling kasi mga boss, since hindi nga natin kayang tapusin ng isang araw na trabaho yan, maganda malaman nyo na agad kung anong mga wires yan, para saan yan, para sa anong switch. Okay, para kahit tumigil kayo, kinabukasan pag binalikan nyo, okay, alam nyo na kung anong wire tong mga to, di ba? So syempre tingnan nyo, may magkakakulay pa dyan, parehong blue, may mga green, di ba? So kung araw-araw kayo magte-test ng mga wires na yan, ubos yung oras nyo. So ngayong araw na to mga boss, dun muna tayo sa labeling ng wirings nito. Ayan. Para sa pagle-label natin ngayong araw na to mga boss, syempre kakailangan natin ng masking tape tsaka ballpen. Tapos tester na lang mga boss. Actually hindi pa natin masyadong kakailanganin ng battery ngayon. Kaya hanggat maaari sa pagtitrace ng mga wirings, ituturo ko muna sa inyo. Yung basic na tester lang yung kakailanganin nyo. Okay, tapos dito sa ating steering column, makikita nyo may tatlong bugkos na wire. Itong isa, para yan sa ignition switch, kaya makikita nyo, ayan siya. Tapos itong isa naman, para to sa ating wiper and ito sa headlight, sa signal light, bosina, nandiyan na lahat yan. Kaya napakaraming wire niyan. Tapos itong isa, para naman to sa electric power steering. So hindi lahat ng owner type Jeep merong electric power steering, kaya siguro bandang huli ko na to ituturo sa inyo. Okay, so simulan na natin yung ating video. So dito muna tayo sa ating ignition switch. Yan muna ating unang ile-label. Ayan. Tapos gamit yung ating tester, syempre saan ko ba siya pwedeng ilagay na makikita nyo rin yung value. Ayan. Yung ating ignition switch may label, makikita nyo may label naman yan. Accessory, B1. Pag sinabing B1, battery 1 yan, nakarekta to sa ating battery, positive terminal ng ating battery, pero dumadaan yan sa fuse. Ayan, tapos ito B2, battery din yan, direkta sa positive terminal ng battery, pero dumaan din sa fuse. Ayan, makikita nyo yung mga label. Ayan. Okay, accessory, IG1, B1, ayan. Starter, ito sa starter. Ang kaso, hindi nyo alam syempre kung alin dito sa mga wires na yan yung papunta doon sa H wire na yan. Okay, so ang gagawin natin ngayon mga boss, iti-trace muna natin gamit yung tester. Ayan guys, so sisimulan na natin. Dito tayo sa B1. Ito pala to, B1. Okay, tignan natin kung aling wire yung magkakaroon ng reading. Paano ko ipapakita sa inyo yung tester? Hindi ko masabay na may pakita yung tester Tester, saan ko ba sasabit? Wala kasing sabitan yung aking tester, pasensya na. Ayan, pwede na siguro yan. Ayan, pwede na yan. B1, isang test probe sa ignition switch. Tapos tignan natin dito. Tignan nyo kung saan magkakaroon ng reading. Ayan, tulad nyan, nagkaroon siya ng reading dito, 0.6 ohms. Okay, okay, kung anong kapareho niya halos ng reading, yun yung mamarkingan natin. So ito yung battery 1 natin, battery 1. Pag sinabing battery 1 mga boss, ganyan nga nakarekta nga sa ating battery, pero pinadaan natin yan sa fuse. Ayan, B1, para alam nyo lang muna, B1, para kung hindi nyo matapos ng araw na to, kinabukasan pagbalik nyo, alam nyo pa rin. So napos na tayo sa battery 1, battery 2 tayo. So probably itong white din yan, kasi magkakulay sila. Ayun, nagkaroon ng reading sa ating tester. Okay, so B2, ito si B2.
battery number 2. Okay, so hindi ibig sabihin dalawa yung battery natin. Ang ibig sabihin lang, pareho yang pwedeng i-connecta sa positive terminal ang ating battery. Next, ignition IG. Usually ang kinakabit sa ignition natin yung wiring ng ating voltage regulator, yung ating carburetor, may solenoid yan. Yung ating ignition coil, sa ignition wire din yan nakakabit. So meron dito, tignan natin tong isa. Ayun, nagkaroon na reading yung black and blue. Itong black and blue. So dun sa black and yellow, try din natin. Sa black and yellow, hindi nagkaroon ng reading. Okay, so dito sa black and blue, yung ignition, nagkaroon ng reading. So ito yung ating ignition terminal. Black and blue. Ayan. Itong black and blue na to yung ating ignition. Ignition. IG. Accessory line naman tayo ngayon mga boss. Accessory, ACC, ayan. So dito 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. 6 din to. Itong dalawang manipis na wire na to. Tingnan natin kung ano yung accessory line natin. Accessory, ito kaya ang itim. Accessory, hindi nyo nakikita yung tester, no? Okay, so hindi itong itim. Ano pa ba? Itong blue and yellow. Tingnan natin kung accessory line. Hindi rin. Hindi rin siya. Okay, so itong blue na manipis siguro yung accessory line natin. Ayun, nag-reading ka agad. Ayun, nakita nyo gumalaw yung ating tester. Okay, so ito yung accessory line natin. Blue. Itong nag-iisang manipis na wire na to, accessory line. Ayan. So nasa mas mahirap na part na tayo mga boss kasi mas maraming wire na to. So ngayon ang ginawa ko, yan, hugutin muna natin to. Yung isang socket is para sa ating headlight, signal, headlight and signal lang pala to. Tapos yung isa para sa wipers. Sa wiper napakaraming controls, diba? So ang gagawin natin mga boss para mas mapadali, ihiwalay muna natin yung mga kulay nung sa wiper, tsaka yung dito para sa ating mga headlight. Okay, so magkakaiba naman yung kulay nila, kaya nating ipag-separate yan. Okay, so para magka-idea na kayo, ibuhol nyo muna or pagbungkusin nyo muna yung sa wiper. Tapos ito ngayon yung sa ating signal light, headlight high and low. So since naikabit muna natin yung mga socket, tignan natin mga boss yung horn na para mas mauuna nating matanggal yung sa horn. Usually black wire din dapat yan. Pero tignan na rin natin, syempre iba-iba yung ginamit dyan eh. Dito na tayo tumingin sa wire para sa ano. Ayan. So hindi ko na masyadong mapapakita mga boss habang tinetest ko isa-isa. Hindi ko mapapakita yung tester. Titignan ko na lang dito sa akin kung saan siya kakaroon ng continuity. Wala siya rito. Try natin dito sa may bugkos nung sa wiper. Wala rin. Wala din. Wala. Ayun. Nagkaroon siya ng continuity. Ayan. Nagkaroon ng continuity. Ito. So ibig sabihin mga boss, yung sa horn natin, kita nyo, blue wire ang ginamit nila. Blue and red wire. Ayan. Okay, so lagyan na natin to ng marking na para sa horn itong wire na to. So sa paghahanap naman itong ating wiper mga boss, so hindi na natin magagamit lahat yan, di ba? So dito kasi sa wiper namin, na-test ko na rin to dati. Isa na lang ang gumagana rito, isang speed na lang. Yung high na lang. Okay, so pero sa inyo kung gumagana pa yung high and low, tsaka yung INT, pwede nyo pang i-connecta lahat yan. Pero sa akin, since high na lang yung kailangan ko hanapin, ilagay nyo na yung inyong switch sa high. Tapos ngayon, ito yung magiging trial and error, di ba? Ito yung wiring natin para sa wiper, ito yung sa horn. Okay, separate na yan. So meron tayong 2, 4, 6, 8 na wire ngayon na hahanapin kung alin yung una, alin yung supply, pangalawa alin yung una alin yung source, pangalawa saan yung magiging papuntang supply, papunta dun sa ating wiper motor. Okay, so meron ditong tatlong unique, actually apat na unique wires, black, orange, yellow, green, tsaka itong black and green, tapos puro blue yung iba. Ang gagawin nyo rito mga boss, trial and error.
Since nasa high na yung ating tester, i-test nyo yung dalawang wire. For example, itong black, ipit nyo muna siya dyan ng ganyan. Tapos ititest nyo ngayon kung aling wire yung magkakaroon ng continuity. Idikit nyo sa ibang wire, ayan, dikit nyo sa ibang wire, tapos titignan nyo ngayon yung tester kung magkakaroon ng continuity. So kapag hindi nagkaroon ng continuity, since naka-high tayo, ibig sabihin hindi yan yung tamang wire para sa ating source. Okay, so pag tinuloy-tuloy nyo yan, tinuloy-tuloy ko yan, sinubukan ko yung black, ayaw, sinubukan ko yung orange, ayaw, sinubukan ko tong yellow, so ibig sabihin malamang ito yung manggagaling sa ating fuse, positive terminal ang ating fuse. Okay, positive line, so sa fuse yun. Okay, so ngayon i-connect nyo isa-isa, wala pa rin, di ba? Wala pa rin kahit na pinapalitan ko yung wires. Pero itong isa nagkaroon ng reading, ayan, itong isa black and red nagkaroon ng reading. Yan, ikakabit ko siya ng husto dyan para ma-confirm nyo na yan nga yung trigger para dun sa ating high. Tanggalin nyo ngayon sa high, may reading. Pag tinanggal nyo sa high, nawala yung 1. Ibig sabihin yan, guys, walang connection, walang connectivity, walang continuity. Okay, so kapag nilagay natin siya ulit, magkakaroon ng reading yan. Ayan, okay, so siya yung sa high. Tapos kung gusto nyo, kung gumagana pa yung low nga ng inyong wiper, lagay nyo naman ngayon sa low. So since kanina ito yung wire para sa high, ayan, itong wire na to, yung black red, mahanap nyo ngayon yung low. Tignan nyo ngayon ulit yung tester. Ayan, wala. Okay, so nagka-reading, along wire yung nagka-reading na yon, solid blue. Itong solid blue, ito yung sa low, ito yung sa high ngayon. Okay, so lagyan na natin ng masking tape yan. Low, aray ko, natusok ako. High pala, then low. Tapos ito yung source, lalagyan ko na rin yan ng source. Okay, so nalabelan ko na sila. Ito yung wiper, positive. So ibig sabihin, from fuse, lalagyan natin to ng wire papunta rito sa ating yellow wire na to. Tapos ngayon, dito naman tayo sa wiper high and then sa wiper low. Meron na siyang marking. So yung ibang wires ngayon mga boss, hindi na natin to gagamitin. Okay, so wala naman akong rear wiper. Tapos wala rin naman akong mist yung ating windshield sprayer. Okay, so hindi na natin gagamitin yung ibang wire. Okay, so dito na tayo para sa ating headlight and then sa ating mga signal light. Hanapin natin dito, signal light, headlight, ano pa ba? Yung flasher, yung passing light to, di ba? Meron ditong 1 2 3 4 na merong mga red, tapos meron 3 green, tapos isang black. Hanapin muna natin mga boss, pinakamadali. Doon muna tayo sa headlight natin. So switch natin to, trigger nyo na kaagad ng headlight yan. Tapos ngayon hahanapin na naman natin syempre kung along wire ngayon yung magkakaroon ng continuity. Oops, namatay yung ating tester. Nga pala mga boss, baka nagtataka kayo bakit iba na yung tester ko. Nalobat yung tester ko, kailangan ko magpalit. Okay, walang continuity, wala. Okay, so trial and error. Kaya nga pinakamaganda mga boss, tester lang muna. Kasi kung kinabitan nyo agad to ng positive line, tapos gumamit kayo ng test light, pwede naman yun. Kaso since hindi pa tayo dumadaan sa fuse, baka magkaroon kayo ng pagkakamali, mapagdikit-dikit nyo yung wire, magkaroon pa ng pagputok. Okay, so mahirap na, di ba? Okay, so tapos na tayo rito sa isa, wala siya. Itong isa, headlight, wala siyang continuity. Yun, nagkaroon ng continuity itong dalawa. Sa headlight, turn off ko lang yung headlight natin. Wait lang, ipit ko na lang muna para sure. Kasi minsan nagkakaroon ng continuity dahil sa kamay natin. Good source of, ayan, may continuity talaga. Para malaman nyo kung sure nga na ito yon, isa headlight. Since nandyan siya sa headlight, patayin nyo. Okay, may continuity pa rin. Headlight. Yun, namatay siya nung nilagay ko sa off. Okay, pero dun sa first tsaka sa second, park light kasi itong una tapos ito yung talagang mismong headlight, park light din headlight. So meron siyang continuity dito sa dalawang wire na to, itong isang to tsaka to. Pero kailangan nating mahanap syempre yung headlight. So medyo ito nagpapahirap sa ating
pagte-trace kung alin sa kanila mismo yung dapat na source lang. Okay. High, low. Low trigger tong isa. Nung tinanggal ko siya sa high, ito yung ating switch. Merong high and low, di ba? High and low, high and low, high, low, high, low. Sa low meron siya. Wala siya sa high. Kaya meron siya sa low, pero pag nag-high beam ka na, wala na. So yun yung hahanapin natin ngayon, yung high beam naman ngayon. High beam. High beam, high beam. Hindi. High beam, high beam, high beam. Hindi. So probably yung itim yung pinaka-source. Yung itim yung source. Itim ang gawin nating source, tapos nasa yun. Nagets, nahanap ko na. Yung itim, positive line to galing sa ating fuse. So kapag naka headlight tayo, naka headlight and naka turn on yung ating tawag dito, nakalagay tayo sa, ito yung mahirap hawak ko yung camera. Ayan, ito yung nakalagay tayo sa high, merong continuity do sa tester natin. Ayun, may continuity sa tester natin. Pag nilagay ko siya sa low, nawawala ng continuity, mapupunta rito. Okay, magkakaroon ng power ito. Ayan, siya naman yung low natin. So kaya ang gagawin natin ngayon, ito yung ating headlight source, headlight power, lalagyan na natin ng marking to. Headlight power, tapos ito yung ating high, ito yung ating low. Guys, so nalagyan na natin ng marking headlight positive, ibig sabihin galing to sa fuse. Ito ngayon yung papunta sa high natin, ito nga naman yung low. Tapos kanina, since nakita na natin yung sa park light, ito yon park light, so lalagyan natin din to ng positive from park light. Tapos ito ngayon papunta sa gauge panel natin. So wala tayong gauge panel dito, meron tayo dito mga gauge. So papailawin ito yung mga gauges natin. Mga gauges natin, tsaka yung sa headlight natin yung mini park light na ilaw doon. Okay, so dito yon park light. Lalagyan na rin natin yan ng park light. Ayan. So the last 3 remaining wires na to mga boss na wala na lang label is para na to sa signal light natin. Yung isa papuntang flasher relay, tapos yung dalawa papunta naman sa ating signal light sa left and sa right na. So hindi na natin to iti-tester kasi mapapagana na natin to kapag mayroon na tayong flasher relay connection. Okay? Tapos connected na siya sa ilaw. Bali mangyayari baka iuhuli na rin natin ang wiring to after natin mai-wiring yung iba. Okay? So ngayon na alam na natin yung mga wirings natin mga boss, pwede na tayo mag-proceed ngayon sa pagbana at sa lalagay ngayon ng mga wires papunta ngayon sa ating connections. Ito battery 1, battery 2, ignition, accessories. Okay? So magsisimula na tayo mga boss. Dahil meron ng label yung ating mga wires. So yung mga hindi nakalalagyan ng connection, since naka-bold sila, pwede nyo nang ikat para medyo nakatago yung wires. Tapos syempre electrical tape. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood mga boss. Tapos na tayo sa first step. Continue na tayo sa ating next video mga boss. Wiring na ng ating ignition switch.